Uy, pare, kamusta Japan? Okay naman, dami na kami napuntahan doon. Pagka punta namin, punta agad kami mga Fuji. As mababait naman yung tao. Maganda rin naman yung ano nila doon, kultura, yung mga templo nila. Okay naman. Sayang, di ka pumunta eh. Eh, yung literatura nila, alam mo ba? Ano yun? Ay, naku. Ganito kasi yun. Literatura. Bahagi ng literatura ng Japan ang tanka at haiku na mayroong takdang sukat at bandi. Ang mga manunulat ay lumilikha ng akda na puno ng damdamin para sa isang mambabasa. Ang mga ito ay hango sa paksa ng pag-ibig o pagmamahala ng dalawang tao na nahihiligang basahin ng mga Hapon. Maaari ding tungkol sa sarili, sa kanyang kakayahan at kadakilaan. Ganun ba? Pero alam mo ba yung kultura nila? Hindi. Ano ba? Alam mo yung literatura pero di mo alam kultura. Sige, ganito Ang yan. Japan, Land of the Rising Sun, bansa na matatagpuan sa silangang Asya. Kilala sa kanyang likas na yaman pati na rin sa ekonomiya at lipunan na sikat sa lahat. Mamamayan na kilalang disiplinado at madiskarte. Ngunit alam ba natin ang pinagmulan nila? Ngayon ay atin ang alamin ang kasaysayan ng Japan. Noon, sumikat ang paggawa ng mga paso o pottery na nakagawian nang dumating ang mga Hermano sa Japan. Namuhay ang mga ninuno nila sa pagkayod at pangangaso. Bukod pa dito, ang naging pangunahing hanap buhay ng mga Hapon ay ang pagsasaka para sa kabuhayan at kanilang mga kain sa araw-araw. Mapapatunayan na likas ang sipag ng mga Hapon noon pa man. Pagdating sa relihiyon ay ang Shintoism na katutubong relihiyon ng mga Hapon. Tila ng panahon nito ay umusbong ang bulaklak sa kanilang kultura. Isa pa ang Buddhism na kilala ngayon. Parte rin ng kasaysayan ang Confucianism na nagbigay ideya sa mga batas na pinalaganap noon sa kanilang bansa. Noon pa man ay maganda na kanilang buhay na nagpapakita ng kaunlaran. Mga bahay na matitibay at tradisyon na sadyang mahalaga sa kanila. Kahit ngayon pa man ay nasasalamin natin ito sa kanila. Mayroon silang kultura na hindi lamang kasaysayan, kundi kagandahan rin, tulad ng mga geisha na sikat mula sa kanilang mga pananamit at pag-uugali na tila nakakabighani sa ating mga mata. Ang kanilang kagandahan na maikukumpara sa mga cherry blossoms. Tulad ng cherry blossoms na tanging sa Japan mo lamang makikita, ay isa rin sa mga kayamanan ng bansang Hapon. Tuwing taglamig ay masarap mag-relax at magmasid, ika nga habang nakikita ang mga ito. So, ganun yun. Yan, alam mo na. Uy! Basta na! Okay lang. O, yun yan. Grabe naman kayo. Alam niyo na ang kultura, pati literatura ng Japan. Hindi niyo alam teknolohiya. Ang teknolohiya ng Japan na may hahalin tulad sa ngayon nila ay maunlad din. Sa kanila halos nag-uumpisa ang mga trends at gadgets na kalimitang ginagamit natin ngayon. Moderno ang Japan sa kahit anumang aspeto ngayon ng pamumuhay, nakabaligtaran ng kanilang sinaunang panahon. Nakakangangha ang mga imbensyon mula sa kanila. Sa Japan din nagmula ang mga bullet trains na kilalang sadyang mabilis at kayang ipagkompetensya sa isang kabayo. Ito ay isa sa kanilang teknolohiya na nagpapagaan sa paglalakbay ng mga mamamayan doon. Dito rin nakakuha ng ideya ang ibang mga bansa upang ayusin ang kanilang transportasyon. Ayun pala. Okay. O, ngayon, alam natin lahat ng tungkol sa Japan. Oo nga. Kaya sa susunod na lang, sabay-sabay na tayong pumunta sa kung anumang lugar. Sige. Sama-sama tayo.